Pagkalipas ng kalahating oras ay tumigil ang sasakyan ni Nick sa isang kilalang high-end kindergarten sa lugar. Sabay na lumabas si Nick at Kriza sa loob ng sasakyan upang kunin ang anak nila sa likod. Si Nixa na sa sandaling iyon ay malawak na nakangisi. Iniisip ng bata na ito na ang pagkakataong matagal niya ng pangarap. Mabusil at makita yun ng lahat ng mga klase niya. Tumatalon-talon pa ang munting mga paa habang hawak ng ama at ina ang tig-isang munting palad habang papasok sila ng gate ng paaralan kung saan napapatingin ang ibang nakakakita sa kanila. "Teacher, ito po yung mami ko!" May kalakasang bulalas niya na sinadya upang iparinig yun sa iba pa. Napalingon ng maestra nila na hindi na nagulat sa sinabi ni Nixa. Alam naman niya kung sinong asawa ni Mr. Bentacourt kung kaya wala na doong kagulat-gulat. "Anong masasabi mo sa kanya, teacher?" Paskwat na naupo ang teacher sa harap ni Nixa at bahagyang hinaplos ang gilid ng panga ng batang naghihintay ng sagot niya. Pinanood lang naman silang dalawa ni Nick at Kriza na panay ang sulyap sa bawat isa na merong mga kahulugan. Nakatayo sila sa may pintuan ng classroom ng paaralan. "Tama ka, ang ganda pala talaga ng mommy mo sa personal, Nixa. Alam kong sa kanya ka nagmana." Lumapad pang ngisi ni Nixa na lumibot pa sa mga kaklaseng mga mata. Hinahanap nitong bulto ng kaklase niyang kung mga asar ay napakawagas. Humakbang ng mga paa ni Nixa nang akala na mag-asaway sa upuan niya ang tungo, ngunit napawing ngiti ng mag-asawa na magtungo yon sa harap ng isa sa mga kaklase niya at nakapamewang na tumayo sa harap ng upuan. "Kita mong mami ko, Ate Kus? Hindi ba may mami ako? Kung magandang mami mo, maganda rin ang mami ko. Kaya wag mo nang sasabihin ulit sa akin na wala akong mami. Maliwanag ba?" Napaawang ng mga bibig ng mag-asawa, lalo't isang bata pang lalaking katabi nito ang tumayo naman. "Wag mo nga siyang paiyakin, Nikki Zaira. Umagang umaga." "Hindi ko siya pinapaiyak, August. Sinasabi ko lang na may mommy ako at hetong ebidensya. Wag mo ngang kampihan ang kakambal mo. Ang lakas niyang mang-asar tapos sa huli, iyakin." "Titigil na yan kasi napakita mo na sa kanya kaya sana tigilan mo na rin siya. Ikaw nang bully." "Good, kasi kapag hindi siya tumigil, uunatin ng mami kong kulit niyang buhok. Tsaka ang pangit niya na kapag nangyari yon." "Wow, kulot ka rin naman ah. Gusto mo paunat ko rin yan sa mami namin?" Inismira lang sila ni Nixa na kaagad ng nilayasan. Ang kambal na yon ay isa rin sa mga anak na elitista ng Maynila na pinag-aaral sa exclusive kindergarten. Parehong sponsor ng pamilyang Carrion at Bentacourt sa school na yon. Kaya libre na mag-aral doon ang lahat ng kanilang mga anak bilang kapalit. Mahinang natawa si Nick, medyo kilala niyang mga Carrion. Sa totoo ay nakasalamuhan na niya ang ina ng kambal noong humingi ng tulong sa kanya tungkol sa kaso ng kanyang hipag na nasa France. Medyo matagal na pero natatandaan niya pa sa apelido yon. "Anong nakakatawa, Nick? Nakita mo yun, nakikipag-away ang anak mo tapos natutuwa ka?" "Chris, normal na sa mga bata yan. Huwag mo nang i-big deal. Magiging magkaibigan pang mga yan, tignan mo. At least, Nixa shows her evidence na. Huwag ka mag-overreact, away bata lang yan." Umaliko ng isang kamay ni Nick sa bewang ng asawa. Naihahatid siya sa sakyan nila. Saglit siyang may lalakarin sa Maynila at bago ang lunch ay nangako siyang babalik. Half day lang ang pasok ni Nixa. May iwan doon sa school si Kriza dahil ayaw naman itong sumama sa kanya. "Uunatin ko talagang buhok ng batang yon kapag hindi niya tinantanan ng Nixa natin." Umalakhak lang si Nick. Hinalikan na sa labing asawa bago pa tuluyang sumakay ng sasakyan niya. "Away bata nga lang yon, huwag mo nang patulan." Huminga lang ng malalim si Kriza. Hindi niya mapigilan na maging ganun sa kanilang anak. Matapos na tanawin ang kotse ng asawa, ay bumalik siya sa harap ng classroom ni Nixa. Sinilip niyang anak, behave naman ito sa kanyang upuan. Abala sa coloring book na ibinigay ng teacher nila. Pagsapit ng tanghali sinundo sila ni Nick gaya ng usapan nila. Dumaan sila ng mall at namili ng mga gamit ng anak na sobrang na-enjoy ni Nixa. Nakatulog to sa sasakyan kung kaya naman nagkaroon ng maraming time ang mag-asawa pagbalik nila ng villa. Ibinigay ni Nick ang phone number kay Kriza ng teacher, ng doktor sa laboratory, doktor sa emergency hospital na pinakamalapit sa kanila, at sa psychologist at maging ang admin ng blood bank, just in case lang na kailangan nyo ng kanilang anak in the future. Kailangan may nakasave kang number nila. Silang pinaka-importanting tao na kailangan ni Nixa. Oras na mag-acting up ang ibang sasakit niya, Chris.
Paliwanag ni Nick sa gulat pa ring asawa. Okay. At eto pa, kailangan maging kalmado ka lang ha? In case na wala ako sa tabi mo, tawagan mo ko at ituturo ko sa'yo kung paano. Dapat present ang mind mo, Chris. Kasi kung matataranta ka, mas mapanganib. Paulit-ulit na tumango si Krisa. Ang dalangin niya sa mga sandaling iyon ay sana kapag nangyari ang bagay na ito ay nasa tabi niyang asawa para hindi nga siya mataranta. Sigurado siya sa kanyang sarili na matataranta siya kahit na ayaw naman niya. Huwag kang mag-alala, Mrs. Bentacourt, dahil nasa tabi mo lang ako palagi. Back up. Huwag kang matakot na maranasan ang bagay na yon. Normal na lang siya sa akin at magiging normal na lang din sa'yo yon. Healthy ang anak natin. Lahat ng pagsubok makakayanan niya dahil sa atin. Nasa study room sila at planong panoorin ng mga videos at pictures ni Nixa. Nakakandong si Krisa kay Nick habang panakanak ang halik ng asawa sa leeg niya. Nakaaliko ng dalawang braso paikot sa kanyang bewang. Pilit pinapagaan ang paligid dahil sa takbo ng kanilang usapan. Simulan na natin. Marahang tumango si Krisa. Una nilang pinanood ang mga videos ni Nixa. Gaya ng inaasahan, bahang-baha ang luha ni Krisa dahil para siyang ibinalik sa mga panahong nakalipas na at maging ang sakit ay muling nanariwa sa kanyang pakiramdam. Kinailangan pa siyang yakapin ng mahigpit ni Nick dahil ang mga hikbi niya ay naging malakas na hagulhol. Pilit ni Nick na pinalis ang sakit ng iyak ni Krisa sa pamamagitan ng pagyakap sa asawa. Sinunod nila yung mga documented baby pictures ni Nixa. Sa bawat buklat ng pahina, hindi mapigilan ni Krisa na manghinayang sa lahat ng pagkakataon na dapat ay naroon siya, kasama ni Nick na lumalaban. Ganun pa man hindi niya isinatinig pa ang lahat, alam ng buong pamilya ang tungkol sa kanya. Tanong niya nang makitang larawan nila sa 3 taong pagdiriwang ng birthday ni Nixa. Alam nila mula sa simula ng plano ko, pati ng papa mo. Huwag kang magalit, Chris. Gaya na sabi ko, inaalala namin lahat ang kalagayan mo. Ikaw ang top priority namin sa lahat ng ito. Ikaw, Chris. Naiintindihan ko. Hindi ako nagagalit. Sa sarili ko ako nagagalit, Nick, dahil bakit hindi ko naramdaman. Ina ako, bakit hindi ko naramdaman. Nasa mga taong lumipas ay buhay pala si Nixa, ang anak natin. Mula sa gabing iyon kung saan nasabi na ni Nick ang lahat sa asawa, ay unti-unti silang umayos at bumalik sa normal na pamumuhay. Habang abala si Krisa na ubusin ang oras niya sa anak, unti-unti rin na bumabalik sa trabaho si Nick. Hindi bilang abogado dahil mula nang mag-retiro ay wala na siyang planong bumalik. Petsa na siya ngayong full-time businessman na in-expand ang negosyo sa Asia. May mga business trips pero sa lahat ng yun ay sinasama niyang kanyang mag-ina upang maibsan ang kanyang pag-alala kapag nasa malayo siya. Nagagawa niyang pagsabayin ang pamilya at negosyo nila. Kailan mo ba kami papayagang umakyat ng Baguio? Baka magtampo na sina Tita Vanji, Lola Josefina at si Tito Gaston yan sa akin. Ilang buwan na ako sa bansa tapos hindi man lang ako nagpapakita sa kanila. Hindi sila magtatampo. Alam naman nilang sinasama ko kayo ni Nixa sa mga business trips ko. So kailan nga, Nick? After nating makapag-dinner sa mga magulang ko. Nalaki ang mga mata ni Krisa. Oo nga pala, mula nang bumalik din siya hindi man lang din siya nakipagkita sa kanyang mga biyanan. Masyadong naubos ang kanyang mga oras sa anak at asawa. Isa pa, ni hindi rin bumibisita ang mga ito kahit na alam nilang nasa bansa siya. Isa pang palaisipan kay Krisa ay ang kapatid na bunso ng asawa. Hindi nito ugali ang maging tahimik lang kaya nagtataka na siyang wala talagang nagpapakita sa mga ito. Sa loob-loob niya ay may niluluto siguro silang ganap o marami na nagbago sa kanila nang umalis siya. Sandali, alam ba nilang nasa bansa na ako? Bakang alam nila ay nasa Canada pa rin ako ngayon. Alam nila, pinaalam ko. Saka nakalimutan mo na ba? Best friend ng daddy ang papa mo. Imposible na hindi sila nag-uusap tungkol sa'yo kapag nagkakaroon ng oras na magkausap. Saka laging magkausap si mama at ang mommy ko. Kaya alam nilang nandito ka. Hindi ka na lang nila ngayon ang priority, Chris. Ang ibig sabihin wala na silang pakialam sa akin. Ganun bang nais mong sabihin, Nick? Hindi makapaniwala si Krisa na sasabihin yun sa kanya ng asawa. Bakit naman? Galit ba sila sa akin? Natatawa na si Nick sa tanong ng asawa. Pumulupot pa ang isang kamay nito sa may bandang tiyan nito. Kapwa sila walang saplot.
Upang magawa ang private life nila ng asawa, kinakailangan gumising sila sa madaling araw para tumungo ng kanilang sariling silid. At ang sandaling iyon ay isa lang sa mga madaling araw na iyon kung saan tulog pa ang kanilang anak. Sa tabi kasi nila ni Iksa, laging natutulog at hindi nila pwedeng gawin yon sa tabi ng anak at baka bigla itong magising. At ayaw naman nila yung mangyari. Love ka pa rin nila at hindi sila galit sa'yo. Hindi ka lang nila favorite. Si Niksa na. In fact, araw-araw silang may chat sa akin. Nangangamusta ng kalagayan ng ating anak. Pinalitan ka na, baby Chris. Umismid lang si Krisa. Natatawa siya pangaasar ng asawa niya. Hindi siya natutuwa pero hindi naman niya magawang magalit sa kanilang angkan. Saka mas mabuti ng anak niyang mahalin nila. Good thing na rin yon. At least, busog na busog sa pagmamahal ang kanilang anak. At masaya na siya doon. Pabor nga sa akin yon. Siniksa na lang kaagaw ko sa'yo dahil nabaling na atensyon nila sa anak natin. Sobrang thankful ako doon. Sobra. Kasi kung priority ka nila at palaging kukunin dito, paano naman ako? Hindi naman pwedeng palaging nandun ka sa kanila. Dapat nasa tabi lang kita. Akin lang. Mahinang natawa naman si Krisa lalo nang maramdaman niyang paghalik nito sa leeg niya. Ang harot mo, Nick. Tigil nga. Nakikiliti ako. Nakikiliti ka, Mrs. Bentacourt? O muling umiinit. Tumawa lang si Krisa upang pagtakpang niyon pero humarap siya sa asawa. Siya na ang kusang humalik. Kung araw-araw tayong ganito, hindi magtatagal at mabibigyan na natin ng kapatid si Niksa. Anas pa ni Nick habang nasa ibabaw na naman ni Krisa. Pumupwesto at puno na naman ang pagbabanta ito. Hindi ba at yun naman ang goal mo? Natatandaan ko na nakipagtalo ka pa tungkol sa kanya noon. Goal natin, Mrs. Bentacourt. Alam ko na hindi lang ako may gusto magkaroon pa tayo ng anak. Ng mga anak, Nick. Maraming mga anak kaya maraming beses pa natin gagawin ang bagay na to. Pilong wika ni Nick na nakatanggap na ng malakas na hampas ni Krisa sa kanyang braso. Mali ba ako, Chris? Paano tayo niya makakabuo ulit kung kakunting beses? Malamang paulit-ulit at marami yon. Hindi yun ang unang beses nila pero para kay Krisa, kapag sinikang bumanat parang palaging unang beses nila. Ang dami nitong kalokohan. Ilang saglit na nagkatitigan silang dalawa ni Nick. Oo na, panalo ka na, Nick. Maraming beses. Manang-mana talaga sa yung anak mo. Kung magbabalik tanaw si Krisa sa kanilang nakaraan, ang layo-layo na pala ng nilakbay nilang dalawa. Nung una, ang goal lang naman talaga niya ay ang makuha ang atensyon ng abogado upang mailabas sa detention center ang ama. Subalit ngayon, heto na sila. May goal pareho na maging mabuting magulang sa anak nilang si Niksa. At bigyan siya ng mga kapatid. Sobrang swerte niya dahil ito nang naging asawa niya at hindi ang kanyang ex-boyfriend na si Albert, na sa mga sandaling iyon ay wala na siyang balita pa rito. At para saan pa para makibalita siya? Nagtapos ng pahina ng relasyon nila dahil magsisimula pa lang ang bagong pahina nito dahil sa kabilang pahina ng buhay niya ay kasama niya na si Nick Bentacourt. Mahal na mahal kita, Attorney Bentacourt. Ilang segundong napaawang ang bibig ni Nick na para bang yun ang unang beses na narinig niya ang salitang iyon sa asawa. Sobrang amazed na naman ang bawat himaymay niya. Maraming beses na niyang narinig yun, subalit kada lalabas yun sa bibig ng asawang si Krisa, parang yun pala ang unang beses na sasabihin nitong mga salitang yun sa kanya. Sincere at punong-puno yun ng pag-ibig. Sobrang mahal na mahal din kita, Chris. Kayong dalawa ni Nick at wala na akong ibang mahihiling pa. Ani ni Nick na ipinikit ng mga mata. Muling inangkin ang labi ng asawang naghihintay kanina pa sa kanya. Nang sumunod na weekend ay nagpa siyang pamilya Bentacourt at Barcelo na magkaroon ng banquet sa mansyon ng mga Bentacourt. Disguised na family dinner yon pero lingid sa kaalaman ni Krisa ay pupuntang lahat ng kapamilya na doon upang isurprise siya. Hindi lang yon, maging ang kanyang ama na si Mr. Salis ay umuwi pa ng bansa kasama ang kanyang asawa na kalaunan ay tinanggap na rin si Krisa bilang anak ng kanyang asawa. Bakit kailangan pang nakadress? Hindi ba't normal family dinner lang naman natin yun kina mommy at daddy? Baka naman pagtawanan nila ako na ganitong ayos ko ngayon, Nick. Napakabongga naman yata ng padres. Hindi porket sa loob lang yun ng mansyon gaganapin, hindi ka na mag-aayos, Chris. Sa halip na makipagtalo, ay sinunod na lang ni Chris ang gusto ng kanyang asawa. Isa pa, twinning sila ni Niksa na sadyang pinasadya pa ni Nick.
Yun ang unang beses nilang gagawin yun ng anak kung kaya naman pareho silang excited na magkita. Matapos na ayusan si Nixa ay sarili naman ng kanyang inasikaso. Nakikita niyang inip na nakarehistro sa mukha ni Nick habang nakaupo sa kama at hinihintay silang matapos. Ngunit hindi ito nagreklamo. Ano, tapos na? Mababasag na sa inyong mag-inang salamin. Biro nito nang makitang tumayo na si Kriza. Tapos na. Kumuha muna ng family portrait ang mag-anak bago tuluyang lisanin ang kanilang villa. Ilang beses na rin silang pumunta ng penthouse ngunit sa villa pa rin nila pinipiling manatili kahit na namiss minsan ng mag-asawang penthouse. Napuno ng mga hindi malilimut ang alaala at mga karanasan bilang magkasintahan at saka mag-asawa. Doon sila nagsimula. Ang lugar na yon ay mananatiling may malaking bahagi sa kanila hanggang sa pagtanda nila. Excited na ako, Mommy! Daddy! Papalabas ng mag-anak sa villa. Kung dati karga ni Krisa si Nixa, ngayon ay akay nila ang anak. Tig-isa na naman sila ng kamay sa bata habang patungo ng parking lot. Mahinang natawa si Krisa sa reaksyon ng anak nila. Saan, Nixa? Sa party, Mommy. First time kong attend ng party na may Mommy. Simpleng dinner lang yon kasamang parents ng daddy. Hindi yun party, Nixa. Dinner, lunch, or breakfast na kasama sila, tinatawag niyang party. Salo ni Nick bago pa maghinala si Krisa. Alam nilang mag-ama na hindi simpleng dinner lang yon. Hindi sana sasabihin sa anak ni Nick ngunit narinig siyang kausap ang mga magulang kung kaya naman napilitan siyang ipaalam. Binilin niya na surprise yon kaya huwag nang sasabihin sa kanyang ina. At mukhang ngayong nabanggit to ng anak parang hindi niya na maililihim pa. Okay. Huwag kang mag-alala, Nixa. Sa lahat ng party sa buhay mo makakasama mo ng Mommy. Lumulan sila ng sasakyan. Tumulak na patungo sa mansyon ng mga benta court kung saan excited ng lahat ng mga bisita doon. Handa ng mga taga-media na magko-cover ng kwento nila ni Nick. Yun din kasi ang gabi na papaalam nilang kwento ng anak sa publiko. Nanatili siyang lihim kahit na may mangilan-ngilang nakakaalam. Sa pagbubukas ng kanilang buhay pamilya sa publiko, alam ni Nick na pangunahing hakbang nila yon para may mga magulang din na matulungan kung may kapareho nilang sitwasyon noon. Kung siyang masusunod ayaw na niya sana, kaya lang naiisip niyang mga mag-asawang nakakaranas ng kaparehong masakit nila ni Krisa noon. Ano to, Nick? Bakit ang daming tao? Tanong ni Krisa pagkababa pa lang ng sasakyan at makitang ang daming mga kotseng nakaparada sa labas pa lang ng mansyon na nagagamit lang naman kapag may mahalagang okasyon. Dinner banquet? With her mga amiga and amigo ni na Lola at Lolo, Mommy? Mahinang natawa si Krisa sa accent na ginamit ni Nixa sa sagot ng kanilang anak. Kaya naman pala pinagbihis siya ng maganda at hindi sinaway ni Nick ay ganun naman palang pupuntahan nilang dinner. Napakabongga. Hindi mapigilan ni Krisa na maging emosyonal. Hindi totoo na hindi na siya priority ng kanyang pamilya. Dito pa lang ay masasabi niyang mahalaga pa rin siya. Hindi na nga lang lantaran at sapilitan dahil pinalitan na siya ng anak. Family reunion, Chris. Sagot ni Nick kahit na nasagot na ni Nixa ang tanong nito sa kanya. Namilog pang mga mata ni Krisa. Hindi lang pala basta banquet yon ng mga benta court sa sagot ng asawa. Family reunion? Ibig sabihin ay nandito din. Hindi na niya magawang ituloy iyon dahil naluluha na siya sa sobrang saya. Doon niya muling natanto na marahil kaya ayaw siyang paakyatin ng bagyo ng kanyang asawa ay dahil itong kanilang plano at hindi na niya yun alam ulit. Nick, ang hilig mo talagang maglihim. Last na ito ha. Kapag meron pang susunod, magtatampo na ako dahil palagi akong hindi kasali sa mga plano. I feel useless and outcast. Naiyak na tura ni Krisa sa sobrang galak. Paano pa yung magiging surprise kung alam mo ng lahat? Bago pa tuluyang makasagot si Krisa ay nagislapan ng mga kamera na sumalubong na sa kanila. Ngumiti si Krisa habang ginigiya siya ng asawa papasok sa loob ng bakuran ng mga benta court na nagagayakan ng marangya. Hindi na magawang isalaysay at ilarawan pa yun ni Krisa nang dahil natabunan na yun ng luha. Idagdag pa na napapreno ang kanyang mga paa nang sa bulwagan ay makita niya mga importanteng tao sa kanyang buhay. Si Doña Josefina, ang Tito Gaston niya at ilang mga pinsan na natatandaan niya pa. Si Mr. and Mrs. Bentacourt na biyanan niya na maluha-luha na sa kanilang muling pagkikita. Ang Tita Vangie niya, ang ama niyang si Mr. Celis, na proud ang mga matang nakatunghay sa kanya. Katabi din ito ay ang kanyang stepmother,
Nakakainis naman kayo. Ang hilig niyo kong paiyakin. Hindi ba kayo naawa sa mga mata ko? Panay na lang iyak ko kada may mga sorpresa kayong hindi ko inaasahan. Tanging nausal niya ng isa-isa na silang lumapit upang yumakap sa kanya. It is indeed a family reunion, kagaya ng sinasabi ng kanyang asawang si Nick kanina. Nagsimula ng kainan matapos ng mga iyakan at yakapan. Nawala na sa kamay ni Chris ang anak na pinagpasapasahan na nilang kargahin at pugpugin ng halik. Sa nakikita ni Krisa, kilala ng kanyang anak ang mga kapamilya. Ibig lang sabihin na expose ang bata sa kanila at totoo ngang hindi pinagkait ito ni Nick sa kanila. Maging kay Mr. Celis ay hindi ilag si Nick at ganun din sa asawa nito. Bagay na hindi na pinagtakhan ni Krisa dahil sa nakalipas na 3 taon, hindi niya mabilang sa kanyang mga daliri kung ilang beses silang umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. Hindi na siya noon nagtatanong dahil ang iniisip niya ay upang dalawin ng mga ito sa puntod si Nelia. Ayaw naman niyang buksan pang usapin tungkol sa babaeng yon dahil nalulungkot din naman siya sa sinapit ng babae. Nagmahal lang naman ito, nabulag, pero hindi niya deserve ang maagang mawala. Sandali Nick, may kulang. Nasaan si Nati? Bakit wala siya dito ngayon? Nasa ibang bansa ba siya ngayon? Nakalimutan ko siyang banggitin. Sabi ko na nga ba merong kulang sa pamilya natin. Mabilis na umiling si Nick at bahagyang inakay ang asawa sa may gilid upang doon sila mag-usap saglit. Nasa kalahati na noon ang banquet dinner. Chris, lumayas siya sa bahay namin 2 years ago. Alanganin ang tingin na sagot ni Nick sa kanya. Hindi akma sa okasyon pero ganun na lang ang gulat ni Krisa sa sinabi ng asawa. Ang tagal niya na nakauwi pero ngayon niya lang ito nabanggit. Nakokonsensya tuloy siya na ngayon pa niya ito napansing wala ang presensya. Ano? Bakit niya naman gagawin yon? Medyo nakaramdam pa ng pagkonsensya pa si Krisa dahil hindi niya ito nabanggit sa asawa. Kinukumusta niya ito kay Nick pero hindi siyang literal na nagre-reach out sa hipag. Hindi niya nga ito natawagan dati At nagigilty siya dahil nung nasa ospital siya, nagawa pa siya nitong bantayan kahit na tinakasan niya pa ito dati. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi niyo pa rin ba siya nahanap hanggang ngayon? Anong taon na? Chris, problemado na tayo noon sa buhay natin. Iisipin pa ba natin siya? Malaki na siya. Alam na niyang tama't mali. Saka kung gusto niyang umuwi, palagi namang bukas ang tahanan namin sa kanya. Hayaan mo nang matuto. Matuto? Nick, Natalia is your only sister. Nung may problema tayo, nandyan siya at hindi niya tayo iniwan. Baka may problema siya kaya siya umalis. Perhaps dahil kay Albert. Hindi pa rin siya nakaka-move on sa kanya. Ganun. Hinawakan ni Nick ang magkabilang balikat ng asawa dahil nagpapanik na naman ito ngayon. Mrs. Bentacourt, calm down. Mahirap hanapin ang taong nagtatago. Malamang hinanap ko siya pero hindi ko siya pwedeng tutukan dahil may sarili din akong pamilya. Si Nixa, ikaw. Lalabas din yon at kusang magpapakita. At isa pa, hindi dahil sa tarantadong ex niyong dalawa kung kaya siya lumayas. Sigurado ako doon, pinaimbestigahan ko si Albert at wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Nati. Nagtatago lang si Nati. Makinig ka sa akin, Chris. Paano mo nasisiguro hindi siya napahamak na kung 2 taon na siyang natitrace ko siya gamit ang mga bank account niya na nagwi-withdraw siya. Saka sa tingin mo, makakampante ang mga magulang namin kung talaga may nangyaring masama sa kanya? Choice niyang pagtatago, Chris. Napaisip din si Chris. Tama nga naman ang kanyang asawa. Hindi titigil ang mga biyanan niya na basta na lang. We need to enjoy the party, Chris. Huwag mong isipin si Nati. Giya muli ni Nick sa kanya palapit sa ilang bisita. Sinunod yun ni Krisa. Nag-enjoy siya. Pilit niyang iwinaglit ng lahat sa kanyang isipan, ngunit nang makitang tiyuhin si Gaston na nag-iisa. Hindi niya mapigilang bumalik sa isipan si Nati. Lumapit siya sa governor na medyo nagulat pa. Hindi pa sila nito nakakapag-usap ng masinsinan mula nang makabalik siya ng bansa. Ngayon pa lang sana kung mag-uusap nga ba silang dalawa ng may laman at katuturan. Oh, Krisa, muli pang yakap nito sa bakas ang galak ng kanyang mga mata. Masaya akong happy ka na ngayon sa piling ng iyong magama. Anitong inubos ang alak sa baso niyang hawak at ibinalik na sa waiter. Kamusta na, Tito? Hanggang ngayon ba wala ka pa ring asawa? Bakit? Erereto mo pa rin ba ako, ha? Si Krisa naman doon ang natawa. Iniling ang kanyang ulo.
Natatandaan niya na parang may ugnayan ng hipag dito. Susubukan lang naman niya magtanong. Baka sakaling may alam siya kahit paano sa kalagayan ng hipag. Hindi dahil alam ko namang may nagmamay-ari na ng puso mo, tito. Blanko siyang tinignan ni Gaston. Puno ng katanungan ng mga mata niya sa pamangkin. Medyo kinabahan. Sino naman? Tito, kailangan ko pa bang sabihin ang pangalan? Panguhuli niya kahit na hindi siya sigurado. Alam mo rin ba na 2 taon nang hindi umuwi si Nati sa bahay nila? Yung hipag ko. Kitang-kita ni Chris ang pagbabago ng reaksyon ng tiyuhin mula sa tuway na uwiin sa biglang pag-aalala. Ngayon ko lang nalaman dahil wala siya dito sa party. Sabi ni Nick, lumayas at nagtatago. Muling bagsak ni Krisa ng pasabog niyang bomba sa tiyuhin na napakurap-kurap na sa mga mata ng governor at tuluyang pumawi sa matingkad nitong mga ngiti na nakapaskil sa kanyang mga labi. Bago pang muling nakapagtanong ang governor ay dumating na si Nick at kinuha sa harap nito ang kanyang asawa. Wala ka talagang modo, nag-uusap pa kami ni Tito. At ano naman ang pinag-uusapan niyo? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Mahinang natawa na lang si Nick. Narinig niya ng bahagya ang pinag-uusapan nila, kaya nga niya to kinuha eh. Masyadong confidential ang bagay na yon para ipaalam sa ibang tao. Hindi sa ibang taong tingin niya sa tiyuhin ng asawa, pero hindi na nito sakop ang problema nilang magbenta court. Kaya walang dahilan para malaman niya pa. Attorney Bentacourt. Salamat. Napakunot ang noon ni Nick na dumikit pa sa katawan ng asawa kung kanina nakatayo lang siya sa gilid ni Krisa at pinapanood ang mga kaganapan sa kanilang paligid. Ngayon ay nakatuon ng buong pansin sa kanya. Saan? Noong piliin mong hawakan ang kaso ng papa ko hanggang sa araw na piliin mo kung manatili sa tabi mo kahit pa na pinagtutulakan kita. Ang ibig mo bang sabihin ay for being my spoiled wife? Tumango si Krisa na halatang taos din sa kanyang puso. Oo, for choosing me and my happiness despite it pains you a lot. Bakit ang drama mo ngayon? Basa ni Nick ng labi, nakatingin pa rin sa mukha ng asawang namumula na dahil sa ininom nitong wine. Nakangiti ang labi nito pero naiiyak ang mga mata. Anong meron, Mrs. Bentacourt? Bilang tugon, inabot ni Chris ang labi ng asawa matapos na ipulupot ng kamay sa leeg ni Nick. Chris, nasa party pa tayo, kaya wag kang ganyan. Nahihirapang bulong ni Nick. Saka baka makita tayo ni Daddy, what are you doing with mommy? Napakalas na ang mag-asawa sa isa't isa at makahulugang nagkatinginan habang nahihiya sa asta ni Nixa. Sa lakas ng boses ng anak ay nakaani na sila ng atensyon ng ibang mga naroroon. Tamaming kinarga na siya ni Nick. We are just talking. Please, no kissing mommy, daddy in public. Nakaani pa yun ng malakas na kantsawan ng mga bisitang nakarinig na sinabi ng kanilang panganay na anak. Muling makahulugang nagkatinginan sina Nick at Krisa habang namumulan ng mga mukha sa kahiyang dulot ng salitang iyon. Bakit nga ba sila naghahalikang mag-asawa? Masaya lang naman sila eh. Sobrang saya lang nila dahil ilang beses nang napatunayan ni Nick at Krisa na tapat at wagas ang pag-ibig nila sa bawat isa. Hinamon ng maraming problema, pinatatag ng maraming pasakit, pero sa huli, nanatili pa rin silang matatag na magkasama. Batid ng mag-asawa na marami pa. Malayo-layo pa ang tatahakin nila. Pero kung magkatulong sila, walang hamon ng buhay na mahirap at ang lahat ng problema ay may solusyon. Kagaya ng isang kaso. Hindi masasabing case closed kung hindi pa nagagawang ipakita kung ano ba talaga ang tunay na nangyari kalakip ng mga ebidensya nila. Okay baby Nixa, sa loob na lang ng kwarto magkikis ang mommy at daddy. Sorry na po, hindi na kami uulit. Pigil ang tawang saad ni Krisa na kaagad na nakabawi sa kahiyang ibinigay ng kanilang anak sa kanila ni Nick sa dinner banquet na iyon. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Nick at Krisa. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.